Tandaan ninyo, mga minamahal ko, kung may pantatak kayo bilang tao, pantatak ko hindi nyo makikita kailanman ito. Sapagkat kung paano tinitimbang kayo, di tulad ng timbangan nyo, ang timbangan ko. Ang may pandinigay na karin, walang taong hindi nahirapan. Lahat ng tao ay dumaranas ng hirap. Sa paggawa, kung nagtatrabaho siya, kung may ginagawa siya sa tahanan, kung saan man, bakuran, sa bukid, etc. Subalit, naranasan nyo na bang sa hirap nyong nararamdaman ay napagaan ng Ama? Nahirapan na ba ang inyong kalooban? Walang taong hindi nahirapan ng kalooban. Lahat ng taong may isip, may sentido kumon at normal, dumaratal sa ban mo, napagniningas niya ang liwanag mo, at napagagaan niya pasanin mo. Buhay ba ang Ama? Nasaktan na ba kayo ng kapwa nyo? Hindi totoong walang nakasakit ng damdamin. Lahat ng tao kung walang pag-iisip na mabuti at katakot-takot na salita ang alam sabihin, hindi maaaring di ka masaktan sapagkat ika'y natural na tao. Ikaw ay human being, sabi nga ng Ama, sapagkat ika'y may laman, may buto, may sentido, may mata, may tenga. Subalit, kung sinaktan ka man ng damdamin ng kapwa mo, alalahanin mo'y may Ama ka. Kaya't ang pandamang binigay niya sa iyong minamahal ka at mahal mo siya, kailan may di lalalim ang sakit na iyan. Hindi lalalim ang sugat, bagamat nagsimula sa gasgas lamang. Kaya nga't habang kinikilala niyo at dinadama ang Ama, natututunan niyo ang kanyang kalooban, nasusunod niyo ang kanyang kagustuhan, at minimithin ninyong siya'y inyong madama sa tuwina. Kaya ay ginagalang niyong totoo. At siya rin malulugod sa inyo na hindi mo man siya nakikita, tiwala kang tapat na may magagawa siya. O tao, katotohanan ng tinuturan ko, ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Masaya po ba kayo? Eh paano po? Masaya na pala kayo, no? Alam niyo po, taon na ang nakaraan, bago pa lamang si Apo Kunching noon, sinabi lang ni kapatid na Cecil, Apo, andyan po yung biyana ni Blanc. Kasi po, sinabihan siya noon ng espiritu Hindi naman po niya pinaniwalaan, hindi niya po tinanggap. Ay, ganun ba? Hindi ko nakakawalam yun. Hindi ko alam. Totoo po yun. Hindi ko talaga alam. Ang tao na ginagamit, kaya walang tinanggap. Buhay ba ang Ama? Subalit, eto lamang po ang maliwanag kung sasabihin sa inyong lahat. Ang taong ginagamit ng Espiritu ng Diyos, maniwala man at hindi maniwala ang pinagsasabihan, dahil niyang sumunod, tumalima. Sapagkat alam niya, napakabuti ng Ama, napakadakila niya. Kapag siya ay sumunod, baka mapahiya, yun ang iniisip niya, baka mapahiya siya. Hindi niya iniisip ang magsasabi Diyos na totoo. Dahil pinakilala ng Ama kung sino siya, sa pagtago niya, hindi siya nakapagtago. Nakapagtago po ba si Jonas? Kaya yun ang patotoo. Gusto pa ng tao, may patotoo muna ang Diyos bago maniwala. Ang gusto naman ng Ama, maniwala ka muna sa Kanya bago ka magsalita. Buhay ba ang Ama? Kaya, anong pinatupad niya? Anong ginawa niya? Katatago ni Jonas, pati yung mga tripulante at kapitan at nakasakay sa barkong yaon na pinsala. Kumisan sa pagkatang tao'y hindi nga makaunawa. Kumisan sa kanilang kasalanan, napapahamak ang iba. Ngunit ayaw tanggapin at aminin. Tandaan ninyo, kung kalooban ng Ama, walang makatututol. Sa bawat kaganapan sa buhay ninyo,
hindi gusto ng ama na may mapahamak. Subalit kung minsan niloloob niya upang mahandang sumalo sa kanya. Ang dambuhala, ang minamahal, ang dambuhalang ama ay napakalaki ng kapangyarihan niya. Handa kanyang saklolohan at tiyagipin. Nasa pagkalumod ka man ng buhay, kailan may di kanya pababayaan at iwanan. Kaya sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, kaya kanyang muling iluwal kung saan ka man napadpad. Kaya kanyang buhayin kung saan ka man nakaparoon. At siya unang patotoo na yung 3 araw, 3 gabi, niluwal. At napadpad, walang silungan, walang salindong. Nagdamdam na namang muli. Ano ang tinuran? Honas! Sino ba ikaw nagpatubo niyan? Hindi mo yan tinubo. Ngunit ngayong inalis ko't pinatay, nagagalit ka. Sumunod na siya sa kalooban ng ama. Pag nilayan ninyo, baka kung ano-anong nagaganap sa buhay niyo kung sino sinisisi niyo. Tingnan niyo muna kung anong ginagawa ninyo. Baka mapaabot, mapabatid ng ama, bakit kayo nagkakaganyan? Sapagkat hindi maaring kasalanan ni Pedro ay sa iyo mapatong. Ang kasalanan ni Pedro, parusa niya yaon. Sapagkat kailanman, hindi mo maring sagipin ang kapatid mo, ano mo man at sino man. Ama, hindi ito makakaila. Sapagkat ang ama ay nakakasilay, nakatatarok ng lalim at kababawan ng kanyang mga anak. Katotohanan ang tinuturan ko. Subukan niyong ibigay ang sarili niyo at aminin niyo sa sarili niyo kung sino kayo at ano kayo. At pagdakay mapapabatid ng ama kung anong layunin niya sa inyo. At doon sa katapat at pagiging totoo ninyo, ipakikita niya ang kapangyarihan niya. Tao, katulad ng hindi man lamang tinukuhan sa tahanan niya, wala mang Jesus na nagtungo sa tahanan. Subalit anong tinuran? Umuwi ka na. Sa pananalig mo ay gagaling siya. Tao, kahit nasaan kayo kung nagtitiwala at nananalig kayong totoo, ang kagalingan na napakahirap gawin ng tao ay nagawa ng ama't anak. Ano pa kaya ang mga bagay na dapat sa inyo'y kamtan? Gawin nyo munang makipagtotoo, gawin nyo munang maging ganap, gawin nyo munang maging marapat, pakikita ng ama kung sino siya sa inyo bilang kayo'y mga anak. O tao, mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan. Hindi lahat ng pinagpapala ay mabuti ang gawa. Sapagkat sa mabuti man at masama, ama ay dakila. Kaya't huwag sabihin ng tao kaya pinagpapala'y mabuti ang gawa. At huwag naman sabihin na hamakin ang kapwa na kaya hindi makausad sa hirap dahil masama. Sapagkat maliwanag ang nakatala. Sa hirap ng buhay nyo at kabahan kung mayaman kayo sa pananampalataya. Ano ang magagawa ninyo tao kung ganyan ang buhay ninyo? Niloob ng amang maging ganyan ang buhay nyo, hindi kayong may kasalanan kung mahirap kayo. Subalit hindi rin kasalanan ng ama na kayo'y maging mahirap. Kung kayo'y patotoo na kumikilala sa kanya, anuman ang kalalagayan maaring baguhin. Sapagkat kung tapat at totoo, ama pa rin ang kikilos sa bawat isa. O tao, katotohanan ang tinuturan ko, gawin niyong marapat ang pakikipagtotoo sa puso nagmumula at huwag sa nguso. Sa isip niyo ibahagi ang marapat at dapat, huwag sa bibig lamang tao. Sa gayon, makikita niyo at madarama kung sinong tinatawagan niyong Diyos Ama. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Alalaong baga, sumainyo ang kapayapaan. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Kung minsan di batid ng tao, sa salita, doon nahuhuli sila. Sapagkat ang isda, hindi mahuhuli sa buntot. Alam kong may magagawa ang ama
Alam kong may magagawa ang Ama pagka winika niya, kalagkit, nakabukas na. Binuksan na ng Ama ang linam na matsarap. Aka na ngang pagka winika niya, manalik ka na. Bawat araw ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama pagka winika niya, manalik ka na. Bawat araw ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroong, nakabukas na naman yan. Mapalad ka, panaligan mo na yan. Magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama pagka winika niya, manalik ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Kay buti ng Ama. Yan, sabihan mo siya para matularan yung pananampalataya mo, no? At may maganap na maganda. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Ngayon ay unang araw ng Auno at Lunes pa. Tuwa. Happy birthday kay Caps Eloy Dabi. Buhay ba ang Ama? At kay Justin, happy birthday. At sa inyo po lahat na may kaarawan ngayon, ito yung unang araw. Una, diretso. Diretso po ba kayo sa Diyos? Diretso po ba pananalig nyo? Diretso po ba pananampalataya nyo? Diretso po ba kayo sa gawa nyong mabuti? Sigurado, dire-diretso rin pagpapala nyo. Buhay ba ang Ama? Ano po ba gusto nyong pagpapala? At para masabi nyong kayo'y pinagpapala, mga biyaya lang po baga na mga bagay at salapi? Pawang katotohanan. Kung lahat po sana ng mga mabubuti lamang ang pinagyaman, de sana po wala nang wala na po. Ako sasabihin. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama?
Tama ba? Ngunit ganyan man ang kalalagayan nyo kung masaya puso nyo. Maligaya para kayong walang dinadala. Maligayang maligaya kayo. Nahahalata po ba sa inyo yung mga dinadala nyong pasanin kapag masaya kayo? Kapag patag ang isip nyo? Kapag may galak kayo? Hindi po. Subukan nyo. Dumaing ka ng dumaing sa kapwa mo. Kundi, para ka nasa dyaryo. Subalit, lahat naman ng dinaingan mo, wala namang tumulong sa'yo. Sino tutulong sa'yo? Hindi ang Diyos mo. Di bali sana kung dinadaingan mo, tinutulungan ka. May nagagawa sa'yo mabuti, sige, dumaing ka ng dumaing. Ngunit, ang wika ng Ama, anak, tarok ko, damdamin mo, batid ko, isipan mo, sa akin ka magdaing at humaing. Nang humaing, sa akin ka lumapit, ako'y sa'yo'y kukup-kup. Buhay ba ang Ama? Hindi masama kung kayo ay magsalita. Kaya lamang, pinipili at pipiliin ang pinagsasabihan, sapagkat hindi lahat ng tao'y tapat. Sa harap, tapat. Pagtalikod, balimbing. Buhay ba ang Ama? Kapag nakatagpo kayo ng ganyan, kawawa kayo. Kapag nakatagpo kayo ng gayon, kawawa kayo. Kapag nakatagpo kayo ng ganito, ganito, kawawa kayo. Kaya, sino bang pinakatapat? Sino bang pinakamatotoo at pinakamakatotohanan? Alam niyo po, kung tunay kayong mag-aaral ng salita ng Ama, at kung tunay na ang Espiritu Santo nga ang nasa sa inyo, alam niyo lahat itong sinasabi ko? Siguradong sigurado, alam na alam ninyo at naunawaan yung lahat ito sapagkat ito hindi kathang isip. Ito'y pawang katotohanan, nasa banal na aklat yan. Kaya't dyan nasusukat kung gaano kalakas at kahina ang Espiritong sumasayo. Diyan, napapatotohanan ng Ama kung ilang percent ang Espiritu sa'yo. Sapagkat ang nasa katotohanan, hindi marunong parang Ajinomoto. Wala ka namang ginigis sa taktak ka ng taktak. Buhay ba ang Ama? At yan ang pawang katotohanan. Kaya pagdami ng sinasabi mo, sigurado may liligwak. Ngunit kapag ika'y naglilimi ng salita, sigurado matatama. Sapagkat hindi naman lahat ng nagsasabing may takot sa Diyos ay totoo nga. Sapagkat hindi naman lahat ng nagsasabing lingkod ng Diyos ay tapat nga. Kaya nga may hahawiin. Paano magaganap yung nagsabing, Panginoon, ako'y naglingkod sa iyo, malis ka sa aking harapan? Dapat hindi na tinalayaon. Kung lahat ng lingkod ay totoo, at yan ang isang pag-aaral at pagninilay na dapat niyong pag-alaran. Ba't pag-aralan? Pagnilayan yung ganap. Hindi na yung matatala kung lahat ng lingkod ay tapat. Subalit pawang katotohanan kaya itinala ng Ama doon sa pamamagitan ng anak, sadyang hindi lahat ng naglilingkod ay tapat at totoo. Ngunit, kahabag-habag naman yung nagmamaang-maangan, nagkukunwari lamang. Anong silbi ng kapagalan? Anong silbi ng kakunwarian? Hindi bagat daratal din ang takda ng kaparusahan? Anong silbi ng iyong ginawa? Mas mainam na, yaong may mapala. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Alalaong baga, ang mabuting gawa, tunay na Ama, ang magpapala at gagantimpala sa lahat. Subalit ang masama, siya pa rin naman, kaya't walang maitatangi ang Ama, lahat ng kahatulan sa Kanya. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alalaong baga, paging dapatin niyong katapatan na pananalig at pananampalataya,
Mabubuhay ang inyong pag-asa at siglat lakas ay sa inyo. Sa gayon, tinikmang dinaranan nyo, hindi nyo namamalayan may bumubunot nito upang makadaan kayo at di masakitan. Batuhan mang tagkalalaki ang inyong katitisuran. Binabalibag ng amayan at hinahawi sa inyong daranan upang di kayo matisod at masaktan. Sa gayon, mapapatotohanan niya, kayo'y anak na sa kanya'y totoo nananawagan. Sapagkat nang tawagin kayo, tumupad kayo at tumalima sa tawag niya, kaya't sumunod kayo dahil nadama ninyo siya. O tao, katotohanan ang tinuturan ko, ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Alalaumbaga, ang lahat ng tinuturo sa inyo sa dakong ito, kailan may hindi ninyo ikahihirap ng dibdib, ikasasakit ng loob, ikabibigat ng kalooban. Kaya kung natutunan ninyo at naibabahagi ninyo sa kapwa nyo, maliwanag ang patotoo. Kung naibabahagi nyo man ito, ngunit sa inyo hindi nyo nagagawang patotoo na kayo'y tumutupad na nagsasabuhay, baliwala rin ang salita nyo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Ang wika nga, 3 lamang sinabi mo, kung totoong nagagawa mo, mas mainam na kalugdan ka ng Ama. Subalit pagkarami-rami mong sinambit, ngunit isa may di mo tinutupad, wala pa rin kalugod-lugod sa kanyang pagmamasid. Katotohanan ng tinuturan ko, ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Paano po yan? May mission po kami. Kaya po, Kunching, anong oras ka lumabas? Pagkatapos, sasabihin mo may mission. Pasensya na po kayo, hindi na po kailangan ko'y magpaliwanag, Basta ang masasabi ko lang po sa inyo, hindi po ako nagtatamad-tamaran. Na kaya ako'y nahuhuli ng labas, dahil ako po ay nagtanga lang. Hindi ko na rin po pwedeng ipaliwanag sa inyo. Ang sabi nga sa akin ng Espiritu, di mo kailangan, anak, na magpaliwanag sa lahat. Buhay ba ang Ama? Ngayon, kung ang aking gagampanan ay pang tao at may oras na 12:00, halimbawa, 12:00 usapan, ang gagawin natin ay pang tao. Pag nahuli ako, manghingi ako ng dispensa sa inyo. Sapagkat kaya ako nahuli, naglinis muna ako ng bahay, nagganito ako, nagganyan ako, papasensya kayo. Kahit magalit kayo sa akin, siyempre sasabihin ko, kasalanan ko, di tanggapin ko. Ngunit hindi naman po gayon ang ginagawa ko, kaya hindi ko dapat ihingi ng dispensa. Maraming salamat po sa inyong pangunawa. Nawa, patuloy kayong makaunawa. At ang bawat gagawin po natin, gawin nating marapat na sa ating kalooban nagmumula. Huwag sa ating bibig, huwag sa ating uso. Alam niyo po, kahit si Satanas pwedeng magsalita na maganda at mabuti. Nasa banal na aklat yan. Kapatid, nabasa mo na ba yon? Nasa banal na aklat po yan. Kaya niyang magkunwari, magpakitang maganda at mabuti. Ngunit kapag natangay ka na niya, nako, iba pa rin yung nasa katotohanan. Ako po'y hindi banal at ako'y hindi po totoo na masasabi kong ako'y totoo, sarili ko'y hinusgahan ko. Ako'y mabuti, ako'y totoo. Hindi po. Ang Ama po nakababatid. Kaya naman hindi ko sinasabing mabuti ako at banal ako Tanging Ama lamang po. Kaya lang po nakakatakot po. Natatakot ako sa Kanya, naririnig niya tayo. Na yung sinasabi ko, dinadaya ko naman kayo. Sabi ko nga po, kung ang katwiran ng tao ay tama lahat, sa pagtupad nila at pagtalima, ako rin po, tutularan ko na lang yon. Sasarado ko itong dambana. Pipili na lang ako ng gagawin ko. Ngunit pasubali po sa akin hindi tama. Kaya siyang susundin ko upang matalima ko ang kalooban niya.
pinagsusumikapan ko, sapagkat ayaw ko po na ako rin mismo sa sinabi ko, ako ay mapalungi. Buhay ba nga, Ma? Kaya, ang sabi nga, pag tinanguan mo, gawin mo kahit palagay mo'y mahirap, sapagkat ang Ama magpapagaan at totoong nagaganap. Pagod na pagod ka na. Nagbiyahe ka, punta ka doon, punta ka dyan. Hindi pwedeng idahilan mo, kasi napagod ako, kaya hindi pwede yun. Sapagkat ang paglilingkuran mo'y Diyos. Kaya kapag pinaglingkuran mo siya, yung pagal na katawan mo, siyang wala nang hirap. Buhay ba nga, Ma? Kaya, kung mangangatwiran po kayo sa kapwa nyo, sa Diyos huwag kayong mangatwiran. At yan ang pawang katotohanan. Anumang dinahilan nyo, anumang sinabi nyo, ay alam ng Ama. Sapagkat nung tinanggap nyo ang banal na Espiritu, dapat siya ang nangingibabaw, hindi yung pagkatao na katwiran at dahilan. Buhay ba nga, Ma? Ngayon, sige, nakaaliw ka ng 20 katao, nakaaliw ka ng 100 katao, nakaaliw ka ng 1000-libong tao, milyon. Pero ang Ama mo hindi naaaliw sa'yo. Matutuwa ba siya sa'yo? Mga minamahal, ang nakaaaliw na kalooban ng Ama, siyang sundin ninyo, matutuwa siya sa inyo. Buhay ba nga, Ma? Buhay ba nga, Ma? Kaya sa inyong lahat, kung ang ginagawa ninyo'y tama, sulong ninyo. Tumupad kayo. Sa kapwa man ninyo'y hindi totoo. Subalit kung nakikita nyo mismo sa sarili nyo, hindi na kayo tama at di kayo totoo, makonsensya naman kayo. Yan ang pawang katotohanang wika ng Espiritu ng Ama. Konsensya nyo, sapagkat siya'y hindi madadaya. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Yamang naituran mo ang marapat sa kanila, tigibin mo ng galak ang bawat puso nila, Ama. Maging pangunaway isilid mong tuwiran, sa gayon mga totoo tapat mong aral, kanilang mawawawaan, upang di na sila mapangatwiran bilang nilalang, at tuwirang ikay malugod na lubusan. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba nga, Ma? Ito pong sutanang ito'y rainbow color. At sabi nga po, kung wala sa Espiritu ang gumagawa nito, ay magkakanda tusok-tusok ang kanyang kamay sa karayom. Sapagkat nakakatamad. Siyam. Parang bahaghari, no po? Alam niyo po, gawin niyo pong pananggalangan Diyos sa buhay niyo. Gawin niyo siyang sangkalan na mainam, batong sandigan. At sinisigurado po niya, sa mga pinagdaraanan niyo, siya ang inyong tagumpay. Pagpalain kayo. Sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, magsihayo kayong may galak sa puso nyo, matigib kayo ng pangunawang totoo, sa gayon ang liwanag ay mananahan sa isip nyo, at buong katauhan nyo ay tutagos hanggang kaloob-looban ang mabuting pandama, wagas na pagmamahal ng Ama. Pagpalain kayo. Tayo na po, pasensya na po muli, may habol po akong oras. Bukas na lang po, may bukas pa naman.